Hello po. Good day to us all po. God bless us all. This is my new contents. And binigyan ko po ito ng hashtag na Bible verses. Sana po sa sino mang maiikutan ng bagong content ko na to pagtiyagaan niyo po sanang tapusin. Bali, part 4 na po to. Thank you so much po and God bless us all po ulit. To God be the glory po. And lagi po nating tatandaan guys na maging matibay po ang pagsampalataya natin sa ating Panginoon, sa ating Creator, sa kanilang dalawang mag-ama, sa ating Diyos Amang nasa langit at sa kanyang bigatin Son. Maraming salamat po sa lahat ng nag-view ng profile ko, sa lahat ng nagpa-follow sa akin. Sana po lahat tayo malusog pa rin, lahat tayo patuloy-tuloy na nagtitiwala at naghihintay sa ultimate na pagbabalik ng bigatin sana ating Creator. Huwag po nating ihiwalay sa ating buhay ang tiwala natin sa ating Panginoon. Kasi sa nangyayari po sa takbo ng bawat araw, ng palibot-libot ng mundong ito na ating ginagalawan pansamantala, hindi po natin pwedeng hindi matandaan kasi para pong nagiging pattern, para pong nagkakaroon ng pattern yung mga pangyayari sa iba-ibang lugar sa palibot ng mundong ito. Siguro po talaga napaka-late na lang po ng sino mang tao na hindi siya update sa mga bali-balita. Kasi kahit saan pong platform na gagamitin ng isang tao ngayon, mapa-cellphone, kahit anong klaseng gadget pa po, kahit anong klase pa pong news ang ating mapapanood, umiikot po yung balita. Kung busy po ang karamihan sa atin sa mga negosyo ng iba, sa mga pamilya, hindi pa rin po natin pwedeng hindi malaman sa napakarami pong means of communication ngayon. Kasi nandun na po talaga yung time ng mundong ito dun sa sinasabi sa word of ating Creator, sa Daniel, sa Old Testament, kay Isaiah, kay Prophet Daniel, kay Mateo, mula po sa Old Testament hanggang sa pinakahuling part ng Holy Scripture, ng Holy Scripture ng ating Panginoon na ipinahintulot niyang makarating sa generation natin. Halos paulit-ulit pong ipinaliliwanag ng lahat ng taong ginamit ng ating Panginoon. Mula pa po sa Old Testament hanggang itong New Testament, ang mga palatandaan na ang mundo po natin talaga magwawakas. Ang mundo po, ang lahat po ng nakikita nating material things, lahat po ng may buhay at walang buhay, babaguhin po ng ating Panginoon. Yan po ay facts. Written po yan. Ito pong bago kong content na to, ang context po nito similar din po sa what is written truly happen. Medyo binago ko lang po yung hashtag ko, ginawa ko pong Bible verses. Kasama din po dito yung life coach, life motivation, insights, life coach, at lahat-lahat po ng lessons na kapupulutan ng kahit sinong makakakita ng content ko. Kasi naitawid na din po ito sa iba-ibang platform. Inipon ko lang po, nag-ipon lang po ako ng sarili kong paggawa ng sarili kong content sa platform ko na to, sa account ko na to. Kaya thank you so much po sa inyong lahat na magta-try na simulan to mula part 1. Iksi lang naman po to kasi pag pinagsama-sama ko po sobrang haba po. Gagawa na lang po ulit ako ng panibago. So bali ito po part 4 na po ito
part 4 na ng Bible verses na version ko. Ito po yung isa sa documentaryong napanood ko na nagpapatotoo din po na ang Word of God po ay talagang totoo. Nagpapatibay po ito sa pananatili nating maging matatag. Na yung faith natin, kumakapit talaga tayo dun sa kung ano yung nagpapatunay sa mga pangyayari mula dun sa Old Testament hanggang sa ito pong last generation natin. Sana po makapaghatid ako ng kahit maliit man lang na life lesson and motivation sa bawat isa sa atin. Kasi yan naman po talaga yung paulit-ulit kong sinasabi sa bawat content ko. Ang context po ng bawat content kong ganito na parang pwede nating lagyan talaga ng hashtag, yung pong parang bago ngayong hashtag ng platform na to na longer videos. Ang motivation po talaga nitong mga dokumentaryong napapanood ko, hinango po nila from the Holy Scripture talaga. Sabi po nung isang content creator na napanood ko, na pastor din po siya, sabi niya po, ang ating pong Lord Jesus, nag-iwan po ng maraming beses na pakikipag-usap, pag-iiwan niya ng mga palatandaan na sa kanyang pagbabalik, ito po talaga yung makikita ng last generation. Nung unang siglo po, nakita na din po ito ng mga naunang tao na naglingkod sa ating Panginoon, na naging tapat, na pinanghawakan po niya ng mga taong ito, na pinanghawakan nila yung mga tagubili ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang bigatin Son, ang ating pong Lord Jesus. So, ang isa po dito, ini-explain po ng ating Panginoon yung tatlong mga importanteng events na magti-trigger ng kanyang pagbabalik. Yung pong ultimate na kanyang pagbabalik. So, tanggapin din po natin na ang pagpapaliwanag ng ibang mga ginagamit ng ating Panginoon nitong last generation natin second coming. Second ultimate na pagbabalik. Kasi nga po, paulit-ulit ko na po ding inuulit to na sinabi din po ng mga matutuwid na pari at matutuwid na mga ngaralan generation natin na ang pagbabalik pong ito ng ating Creator, ito na po yung parang magiging pinaka-ultimate, pinaka-last. Kasi pagbaba niya po, pagkatapos po nung last event ng tribulation, yun nga pong mga huling salot na mangyayari, yung huling mga deception, yung huling mga calamities, pagbaba niya po, kasi pagkatapos po nung rapture, pagkatapos niya pong mapili lahat ng chosen, at maitago niya muna, maisama niya sa lahat po kasi ng chosen, guys, sasalubong sa atin ng Panginoong Lord Jesus, sa ating Panginoon, sa kanyang bigatin sa ating Creator din po ang ating Lord Jesus. Pagkatapos na pong mapili lahat ng chosen, yung mga wala pong tatak ng mark of the beast, tatapusin po na yung duration ng Great Tribulation. Tapos saka po bababa talaga ng ultimate na pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Saka po siya maglahari. And at the same time po, pagbaba po ng Panginoon, naitago na po yung masama, yung wicked, yung nga po si Satan, naitago na po siya para po makapaghari ng 1,000 years ang ating Lord Jesus. Sabi po ng mga napanood kong dokumentary, kailangan po talagang linisin, baguhin ng ating Panginoon yung mga mawawasak na parte ng mundo nito sa pangyayari po ng tribulation. Kasi nga po, maghahari siya ng 1,000 years. Pero after 1,000 years po, iba na po, meron na pong talagang paglalagyan ng ating Panginoon dun sa lahat ng mapipili niya. Lahat ng mga deserving na taong nadatnan niya at yung mga nabuhay ulit. Sa isang bagong langit, sa isang bagong mundo. Sundan nyo pa po, guys. Thank you so much po sa inyong lahat. Pagtibayin po natin ang faith natin, guys, para sa